Hello everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jared, mga kababayan. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are in God's green earth. Wait lang, nakalimutan ko ang earphones. Oo. Ayan. Okay na. Kasi wala akong narinig kanina na sound effects. Anyway, mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood dito po sa ating video. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page na dedicated po yan para sa ating radio show na Pinasabat. At meron din YouTube channel yun, guys. So, paki-subscribe at paki-follow na rin po yun. At kung gusto nyo po mapanood ng live ang ating pong radio show na Pinasabat, that will happen every Saturday, 8:30 p.m. sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM band. At meron din po yung tawag dito, TV. Oo, may TV broadcast din sila, no, sa Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa GMA For the Box. Okay. So, mga kababayan, eto na, pag-usapan na natin yung ating topic dito po sa video na ito. At mukhang nagkakainitan, mukhang magiging official na, mga kababayan, ang pag-iimbestiga ng Office of the Ombudsman kay Sara Duterte base sa akusasyon ni Ramil Madriaga. Oo, mga kababayan, dahil kanina lamang po ang opisina ng abogado ni Ramil Madriaga ay nagpunta sa ombudsman. Nagpunta po sila sa ombudsman, mga kababayan. At anong ginawa sa ombudsman? Ito, papakita ko sa inyo ang ginawa sa ombudsman. Ayan, ayon sa balita ng GMA News. Ayan, ito po ang balita ng GMA News. The affidavit of Ramil Madriaga has reportedly been referred to the Office of the Ombudsman. Ayan, mga kababayan. According to attorney Raymond Palad, Madriaga is allegedly the bagman of Vice President Sara Duterte. Ayan na, mga kababayan. Ito na. Ito na, mga kababayan, iniintay natin. Mukhang mapipilitan na, di ba mapipilitan? Mukhang official na ang gagawin ng ombudsman ang pag-iimbestiga dito sa kwento ni Ramil Madriaga. Oo. Sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, o baka nakakalimutan nyo na kasi busy kayo, busy tayong lahat, di ba? Sa mga nakakalimutan na kung ano ba yung kwento ni Ramil Madriaga, ito kasi ang ganap. So, itong si Ramil Madriaga ay isang tawag dito, detainee sa BJMP. Oo, detainee, sabi nakakulong siya ngayon sa BJMP. Tapos, mga kababayan, dito sa kanyang pagkakakulong, nagkwento po siya, humingi po siya ng tulong sa napakaraming abogado, sa mga politiko, humingi siya ng tulong kay Risa Ontiveros, kay Laila de Lima, at ito nga kay Attorney Palad, at ito nga nangyari. Dito sa kanyang affidavit na nilabas last week, ay sumambulat sa sambayan ng Pilipino kung paano ginamit ni Sara Duterte ang kanyang confidential funds. Ayun na tayo. Nandun na tayo ngayon, mga kababayan. Allegedly, ang kanyang confidential funds ay napunta sa iba't ibang mga tao. Kasama ho dyan ang isang empleyado ng ng Office of the Ombudsman. Yung iba naman i-deliver sa kung kanino man diyan sa may Katarungan Village, dito sa Muntinlupa. At take note, mga kababayan, yung kanyang yung dates noon before elections 2022. Oo. At ang malupit doon, mga kababayan, ang isa ho sa kanyang mga aligasyon ay ang pera daw na ibinigay dito sa mga tao na ito ay, especially sa kanyang kampanya, yung sa kanyang campaign, ay nanggaling sa mga drug lords at drug pusher. At sa mga pogo din pala, ayan. Yun yung pinakamalala doon. Ano ho yung kanya naging katibayan doon? Oo. Ang kanya hong katibayan doon ay ang pagprotekta ni Sara Duterte sa noong House Speaker na si Harry Roque.
Si Harry Roque ay allegedly nag-land grab sa may Mariveles, Bataan. Doon ho sa kanyang land grabbing, doon ho sa kanyang land grabbing, eh, nakita nitong si Ramil Madriaga na gagawin daw itong Pogo Township. Pogo Township, ibig sabihin baka nakalimutan niyo na ano, yung sa parang sa Bamban, Pampanga. Oo, yung Alice Ghost style gano'n. Gano'ng klase. So ano, Pogo Township din at, ang nagfa-facilitate daw ng, land grabbing at ng conversion na ito sa pagiging, Pogo ay si Harry Roque. Ngayon, eto daw si Harry Roque dahil isinumbong daw o nireklamo daw ni Ramil Madriaga sa ombudsman si Harry Roque, finrame up siya sa isang kaso ng kidnapping. Ginamit yung, mga anak daw ng isang Lu, isang Chinese, oo. Tapos mga kababayan, gumawa ng gawa-gawang kaso which by the way is hindi naman malayong mangyari dahil ginawa nga nila yan kay Laila de Lima nung siya ay senador at presidente si Rodrigo Duterte. Ginawa nila yan kay former Senator Sonny Trillanes, di ba, nung presidente si Digong. So, hindi ho malabo na gawin yan ng partido, ng grupo ng mga Duterte. Okay, ngayon mga kababayan, marami ho kasing kumu-question sa kredibilidad nitong si Ramil Madrigal. Madriaga pala, Madrigal. Ramil Madriaga. Marami yung kumu-question sa kanyang kredibilidad. Sinasabi na siya ay kidnapper lamang, si Harry Roque, dina-downplay yung kanyang kwento, wag na raw pansinin, etc. etc. But interestingly enough, mga kababayan, may mga patunay at may mga ebidensya, lalo na yung abogado ni Ramil Madriaga na bumisita ang isang Sara Duterte at hinanap si Ramil Madriaga doon mismo sa BJMP habang nakakulong. Nakumpirma na daw nung abogado ni Ramil Madriaga yan. At meron din mga reports na umiikot at kumakalat na ang bunsong anak ni Sara Duterte ay ninong si Ramil Madriaga. Oo. So, mukhang nakikita natin dito ay meron talagang lehitimong koneksyon yung dalawa. Ano? But again, mga kababayan, that is an allegation. Hindi pa ho natin alam kung totoo yan o hindi. At isa ho sa mga pamamaraan para malaman natin ang katotohanan sa kwento ni Ramil Madriaga itong ginawa ng kanyang partido. Yung partido mismo ni Ramil Madriaga ang pumunta sa Office of the Ombudsman. Ayan nakikita niyo ba yung sulat? Ayan December 15, 2025, kahapon ni sinulat. Pero ngayon isinumite. Receive na Receive ng Office of the Ombudsman, December 16, 2025. Ayan. Received. Okay. Ano ang ganap dito? Ito ang ganap. Basahin natin yung sulat. Palad, Lauron, Palad, and Telo. So, yun yung kanilang address and phone number. Address to the Ombudsman himself, Honorary Jesus Crispin C. Remulla, the Honorable Office of the Ombudsman, Quezon City. Ito ngayon ang nilalaman ng sulat. Basahin natin. Dear Ombudsman Remulla, we write in our capacity as counsel for Mr. Ramil Madriaga, the affiant, who respectfully seeks the attention of the Honorable Office of the Ombudsman regarding matters set forth in his notarized affidavit, which we transmit and refer for appropriate action, evaluation, and such proceedings as may be warranted under applicable laws, rules, and regulations. Attached hereto is the notarized affidavit of Mr. Ramil L. Madriaga. Ay, eto na! Executed on November 29, 2025 and notarized by Attorney Cynthia Vinas Pantonal, containing the relevant narration of facts and circumstances that, upon evaluation by your honorable office, may call for administrative, criminal, and or remedial action within the Ombudsman constitutional and statutory mandate. In view of the foregoing, we respectfully refer and endorse the attached notarized affidavit to your honorable office for proper disposition in accordance with your established procedures. Should your office require additional documents or clarificatory statements, we undertake to coordinate and comply at the soonest possible time.
subject to due notice. Ayan. Delikado si Sara dito. We submit this referral in deference to the Ombudsman Authority to investigate and act upon acts or omissions of public officers and employees. And we respectfully request that the affiant and his law firm be duly informed of any action taken as well as any directives for further compliance. Thank you for your attention. Very truly yours, Palad, Lauron Palad, and Te, Firm Counsel for Ramil Madriaga. Ayan, pinirmahan ni Attorney Mark Anthony E. Te. Ayan na nga mga kababayan, ito na yung sulat. So sa pamamagitan po ng sulat na ito, mga kababayan, pwede na hong imbestigahan diretso ng Office of the Ombudsman yung nilalamang affidavit ni Ramil Madriaga. Alam nyo mga kababayan, no, marami ho kasing buladas na nagkakalat at sinasabi na si Ramil Madriaga daw ay tawag dito, hindi raw kapani-paniwala or hindi dapat bigyan ng value or probative value ang testimonya ni Ramil Madriaga. Ang problema nila mga kababayan, so far, wala pa namang kumukontra sa kanyang sinumpaang salaysay. Wala pa. Hindi kinontra ng tawag dito, hindi kinontra ng ng kanyang inakusahan mismo. Hindi kinontra, walang comment eh. Oo, hindi kinontra ni Sara Duterte. Hindi rin kinontra ng abogado na nag-notarize. Oo, kasi kung maaalala nyo, 'di ba yung sa issue nung kay yung issue nung kay Orly Gutesa na pagkalabas nung notarized na sinumpaang salaysay niya, nagreklamo agad yung notary public. Oo. Sabi niya, hindi ko pirma yan. Hindi ko pirma. Wala akong pinipirmahan ganyang affidavit, sabi nung abogado. Oo, nung notaryo. Tapos, hindi lang ho natapos doon. Hindi lang ho napunta sa pagdi-disown. Umabot po yun hanggang korte yung kay Orly Gutesa. Umabot sa korte yon, tapos anong sinabi ng korte? Peke ang notaryo. Ayun. Patay, peke ang notaryo. Hindi ho ito katulad nun. Wala pa akong nagsasalita at kumokontra dito sa sinabi ni Orly Gutesa. Wala pa. Ni si Sara Duterte, hindi kinokontra. Maski yung abogado ng notarize dito, hindi pa kinokontra. So ngayon, mga kababayan, kumbaga mate-testing na ngayon natin. Actually, maski kahapon tinapik natin si Laila de Lima, 'di ba? Si Congresswoman Laila de Lima. Tinapik natin siya at nung sa kanyang interview, sinabi niya na mukhang kapani-paniwala naman at mukhang merong tawag dito, prima facie proof na magkakilala or may connection actually, hindi nga lang si Sara. Oo. Hindi lang si Sara. Yung pamilyang Duterte kay Ramil Madriaga. Now, it begs the question, bakit kaya tahimik ang pamilyang Duterte? Bakit kaya? Mapapaisip ka eh. Oo. Di ba usually yung pamilyang Duterte, very parang chemical yan, very reactive yan eh. Pag nagsalita ka, pinagsalitaan mo sila, sasagot agad yan, attack, ganun sila eh. Oo. Pero ngayon, very, very cautious sila. Nag-iingat, mga kababayan. Ingat na ingat, actually, tutuusin. Ingat na ingat sila. Ingat na ingat sila. Ngayon, mapapaisip ka, bakit kaya? What's causing all of this silence? Oo, kasi wala pa silang comment hanggang ngayon. Ilan linggo na yan. Actually, kailan ba ito nagpumutok? Actually, 1 week. 1 week na. 1 week na nakakalat yung affidavit na yan. Last week sumabog yan. Pero wala pa rin sinasabi si Sara Duterte. Kahit sino sa pamilyang Duterte. Ang tanong, bakit? Bakit kaya? Guilty kaya sila? Baka guilty. Oo.
Or baka ayaw nilang kantiin kasi baka nga magsalita. Kumbinsido din yung abogado. Hindi lang 'yan, mukhang nakita na rin ni Congresswoman Laila De Lima yung mga ebidensya. At kumbinsido din siya at the very least sa koneksyon ni, Madriaga tsaka ng mga Duterte. So, paano ngayon 'yan? Hindi lang 'yan, alam niyo mga kababayan, delikado. Delikado ngayon 'tong si Sara Duterte dahil nasa Office of the Ombudsman na. Delikado sila ngayon, bakit? Kasi as far as October 20, 2025, nag-uumpisa na ang Office of the Ombudsman imbestigahan si Sara Duterte sa paggamit niya ng kanyang confidential funds. Eto na, balita ito noong October 2025. Balikan natin ano. Sabi, nagsumite ng liham ang grupong Tindig Pilipinas sa tanggapan ng Office of the Ombudsman, partikular kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Sa liham na ipinadala sa naturang opisyal, layon nilang himukin ito para aksyonan o imbestigahan ang mga alegasyon na kapaloob sa Articles of Impeachment na inihain laban kay Sara Duterte. Oo. Tapos, ito sabi ni Ombudsman Boying Remulla. Tiniyak mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kanyang hindi isasantabi ang mga alegasyon o issue ng korupsyon ibinabato kay Vice Presidente Sara Duterte. Kasunod sa pagsubite ng liham ng Tindig Pilipinas ngayong araw sa kanyang opisina, aniyay sisimulan nito ang fact-finding. Nag-uumpisa na sila mag-imbestiga, guys. Oo. So, isa ang confidential and intelligence funds sa nais nilang mapaimbestigan o mapasuri sa ombudsman, ngunit aminado si Remulla na kailangan pa niyang mabasa at masuring maigi ang liham. Ayun. Pero nagbuo na siya ng fact-finding. Oo, fact-finding committee or fact-finding group. Asan yun? Ayan. Nag-umpisa na sila ng fact-finding. So ngayon, mga kababayan, etong sulat na to ni Ramil Madriaga, yan. Yan yung sulat na yan ay magdadagdag ng isa pang layer o magdadagdag pa, papatong pa siya doon dito sa iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman. Hiwalay pa ito, mga kababayan, sa pagfa-file ng plunder case laban kay Sara Duterte last week. Nakita nyo naman yan lahat. Oh, di ba? Last week din to. Actually, halos sabay. Nung sumabog itong plunder case, bigla-biglang sumabog din itong kay Madriaga actually. So, 612 million na mga confidential funds to. Oo. Although maraming nagsasabi, lalo-lalo na yung mga bias na abogado ng mga DDS, sinasabi nila na hindi naman pwede ipatanggal ng ombudsman ang tao dito, ang vice presidente. Totoo naman yun. Hindi ho talaga pwede. May nagsabi pa nga isang abogada, sabi niya, hindi naman pwedeng imbestigahan yan eh. Kailangan matanggal muna siya sa pagka-vice presidente bago siya maimbestigahan. Hindi. Mali siya dun. Dahil po sa ating pong konstitusyon, malinaw po na pwedeng mag-imbestiga ang Office of the Ombudsman. Hindi lang siya pwedeng magbigay ng disiplina. Hindi niya pwedeng tanggalin sa posisyon, hindi niya pwedeng ipasuspend. Wala siyang pwedeng gawin sa mga impeachable officers tulad ng presidente, vice-presidente, ombudsman mismo, miyembro ng hudikatura, ng judiciary, at saka mga miyembro ng legislative or Congress. So, hindi niya pwedeng gawin yun. Kasi may mga kanya-kanyang proseso para tanggalin sila. For example, yung presidente, vice-presidente, ombudsman, at saka members of the judiciary. Etong mga ito ay pwedeng tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Oo. Yung members of Congress naman, upper and lower house, ay natatanggal lamang sa pamamagitan ng ethics complaint according to their rules. So, yun, meron silang mga iba't ibang proseso. Ngayon, anong pwedeng mangyayari ngayon dito sa complaint na to? Pwedeng imbestigahan ito ng Office of the Ombudsman
At yung resulta mismo nito, ang ombudsman mismo ang magfa-file ng impeachment complaint. Yun, pwede ho yun. Oo, pwede ho yun. Kasi naman mga kababayan, ang trabaho naman talaga ng ombudsman tanod bayan. Oo, tagabantay. So halimbawa, merong isang opisyal o merong isang kawani ng gobyerno na may ginawang illegal na bagay, iimbestigahan nila at dadalhin nila sa sandigan bayan para makasuhan. Yun. Ito naman, iba. Dahil impeachable officers ang pwedeng gawin ng ombudsman dito, imbes na dalhin sa sandigan bayan, ay sila mismo ang magpa-file ng impeachment complaint. Yun. Yun ho yung ano dyan. Yun ho yung delikado dyan. At dahil meron na ngang kaso na i-file na plunder at graft and corruption, nag-iimbestiga na nga ang Office of the Ombudsman bago pa man magkaroon ng ganitong kaso, dadagdag nyo pa itong notarized affidavit ni Ramil Madriaga, mukhang patong-patong na ang reklamo laban kay Sara Duterte. Siyempre, sasabihin ng mga DDS, no, tulad ni Atty. Topacio, na gusto lamang nilang tanggalin o gusto lang nilang madiskaril ang plano ni Sara Duterte o ang pagkakataon ni Sara Duterte na tumakbo bilang presidente. Ayan. Gusto lang daw nilang pigilan ang kanyang pagiging presidente sa 2028, sabi nila. Alam nyo, first and foremost, mga kababayan, whether it is true or not, kung totoo man yun o hindi, it doesn't matter. Kasi hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. Hindi yun yung trabaho yan. Ang trabaho niya ay mag-imbestiga at mag-usig. Ano ang trabaho niya? Pangalawa, hindi rin naman kayo sigurado kung tatakbo si Sara. At kung tatakbo man, hindi rin kayo sigurado kung iboboto pa rin siya nung naunang 32 million. Hindi na kayo sigurado. Huwag niyong kalimutan mga kababayan, sa survey na lumabas, 33% man, siya man na may pinakamalaki na voter count, 33% dito sa survey, nitong nakaraan ng WR numero, 33% ang boboto daw sa kanya. Pero, huwag niyong kakalimutan. Sabihin natin 30 na lang para madali mag-compute. 30% ang boboto sa kanya, 70% ang hindi. Ulitin ko ha, para kumagat sa utak ng mga DDS. Kung merong 30% ng sinurvey ang boboto kay Sara Duterte, si 70% ang hindi. Sa 70% na yan, 20% pinaghahatian nila Tulfo, nila Ontiveros, yung mga iba pang mga posibleng kandidato. 20% pinaghahati-hatian nila yon. So 30%, 20% yung mga ibang kandidato. 50%, kalahati ng sinurvey mga kababayan, inaayawan lahat ng yun na nakalista. Ibig sabihin, yung 50% netong mga ibang botante, gusto nila ibang tao. So, huwag kayong pakampante, mga DDS. Hindi pa kayo sure sa 2028. Hindi pa kayo sure. At saka yung 32 million na bumoto kay Sara Duterte noon, bawas na yon ng milyon. Siyempre, kasama ako dun sa 32 million. Pag tumakbo pa si Sara sa 2028, hindi ko na siya boboto. Diba? Common sense. Yung nangyari noon, posibleng hindi na mangyari sa 2028. Sorry kayo. At marami yung mga tao na ganito rin ang feeling laban kay Sara Duterte. Hindi lang po ako. So, tingnan mo natin ang mangyayari sa 2028. Pero, ang sure lang tayo mga kababayan, mukhang mahihirapan. Mukhang dadanak ang dugo. Yung bloodbath na sinasabi ni Sara Duterte, mukhang matutuloy na sa 2026. Okay, so mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating video. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next live stream, guys. Bye, everyone. See you later. Bye. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?